Good morning guys, good morning, good morning, good afternoon, good evening sa mga makapanood sa aking vlog. Andito na naman sila Katsiro Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. So, yun na nga guys, meron na tayong update sa 20 pesos na bigas sa Visayas, particular sa Cebu. So, pinapakita na nila doon kung paano nila prepare yung pagpapadistribute nila ng bigas sa mga mamamayan. At saka may mga tao na rin nakapila para bumili ng bigas. Alright? Tingnan natin guys, yung mga eksena doon. Bibenting bigas, meron na. A promise fulfilled. Ito ang programa ng pamahalaan na inilunsad sa Cebu ngayong araw. Inihahanda pa lang ang mga sako-sakong bigas sa Capitol Ground. Nakapila na ang mga taong gustong makabili ng murang bigas. Nairipak na ito ng tig-1 kilo sa halagang 20 pesos at kapansin-pansin din na mayroong mukha ng presidente dahil pala sa kanilang tagline na Bibenting bigas, meron na. A promise fulfilled o PBBM. Nandito tayo ngayon sa Cebu Provincial Capital kung saan sisimulan ang pagbibenta ng murang bigas. Makakausap natin ng mga kababayan natin. Anong masasabi mo sa 20 pesos per kilong bigas? Mali pa yun. Ay, masaya kay 20 piso lang ang kilo na bigas. Sana tuloy-tuloy na to. Salamat sa ating presidente. Balik na pulo ra. Napulo ra mo. Pwede sa 20 yun. Pwede sa 20 kilo. Okay. Daghan ba yan, pamilya? Ayon sa Acting Regional Manager ng NFA 7 na mayroong 500 sacks of rice ang kanilang inilaan ngayong araw para sa lalawigan ng Cebu na mayroong programa na Sugbo Merkado Barato. Kaya't dito sa Kapitolyo, isinagawa ang programa. Sa kabuuan, merong 11,000 sacks of rice ang NFA para sa programa. May commitment kami na 11,200 bags. So, we allocate yun sa mga LGUs para po dito sa programa. Umaasa ang ating mga kababayan na sana pang matagalan itong programa dahil malaking tulong ito sa kanila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mula dito sa Cebu, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Yun, di ba? Anong napansin nyo guys? Ano ang bumungad sa inyo? Ang laki-laki na mukha ni BBM sa sako. Halos ma-occupy niya na yung buong sako, di ba? Kasi yun nga yung tagline nila. Bibenting bigas, meron na. Promise fulfilled. Di ba? BBM. So nakita natin guys kung gaano ka-hopeful yung mga taong bayan. No? Pinapangarap nila na sana magtuloy-tuloy na yung ganong klaseng programa ng gobyerno para at least maibsan man lang ng kahit papaano yung kahirapan ng mamamayan sa sobrang mahal ng bilihin. Di ba? No. Pero alam naman natin guys na hindi yun siya sustainable na programa. Hindi yun siya magtuloy-tuloy pang matagalan. Band-aid solution lang yan, mga kababayan. Kasi subsidy ng gobyerno yan. Originally, sabi nila ang price ng bigas is 35 pesos. So ngayon, nagpalugi ang gobyerno ng 15 pesos. Sinubsidize nila yung 15 pesos. Diba? So, biruin mo yun sa 11,000 sacks of rice kung magkano yung ginastos ng gobyerno doon. Diba? Akala ninyo nakatipid kayo sa 20 pesos. Pero sa likod pala niyan guys, tayong taong bayan ang nagbayad doon sa sinubsidize ng gobyerno na 15 pesos. Di para rin tayong ginisa sa sariling matik. Sino ang bida? Si BBM ang bida. Punto sa alyansa. Kuno. Pero tayo ang gumastos.
ang gobyerno, taong bayan. Oh. Kita nyo kung paano tayo niloko ng gobyernong ito, kung paano tayo binudol ni BBM. Oh. Gigisahin ka na sa sarili mong mantika, sila pa yung magbenepisyo. Di ba? Oh. Alam nyo, hindi ganyang solusyon ang in-expect ng taong bayan. No? In-expect natin. Ang in-expect natin is yung concrete solusyon na talagang pangmatagalan. Oh. Nung first 1 year niya sa pagkapangulo, tinik over niya ang agriculture. Siya ang nagiging secretary. Na sa akala natin, masosolusyonan niya yung problema sa agrikultura. Di ba? Pero ano nangyari? Wala. Umalis na lang siya sa pagka-secretary ng agriculture. Wala nangyari. Kasi ang gusto nating magiging solusyon dyan is magkaroon siya ng konkretong pamamaraan sa agrikultura. Di ba? Let's say for example, proper logistic. Di ba? Logistically, supportaan niya yung mga farmers natin. Di ba? Yun yung hangad or hinahangad ng mga farmers natin sa bansa. Suporta galing sa gobyerno. Tanggalin yung mga napakataas na mga taxes sa bilihin ng mga fertilizers, mga abono, mga binhi. Ganun dapat, di ba? Transportation, no? Yung road from farm to market para mabilis yung access ng mga farmers natin. At ang pinakamagandang gawin niya dapat dyan, sawatain niya yung mga rice cartel. Kasi yan yung mga nagpapahirap sa mga farmers natin. Yun ang ini-expect ng taong bayan na pangmatagalang solusyon. Hindi yung ganyan. Hindi yung political survival lang. Di ba? Obvious naman na ginagawa lang nila yan pang politika. Hindi talaga yan ginagawa para sa mamamayan, para sa mga taong bayan. Di ba? Political survival lang yan ng mga alyansang BBM. Tapos, tuwang-tuwa yung mga loyalista. Sasabihin nila na fulfilled yung promise ng Pangulo. Ulol ninyong lahat. Di ba? Ito, tingnan niyo yung problema natin sa mga supplier para hindi maipit sa itatakdang price cap ng gobyerno. Wala namang may deliver sa amin yung supplier namin eh. Umaasa rin naman kami sa supplier. Kung anong ibigay sa amin, yun din ang tinitinda namin. Ang malungkot, sabi ng Bantay Bigas, rice retailers ang naiipit at hanggang ngayon wala pang napapanagot sa mga rice cartel na nagmamanipula ng presyo. Dapat talaga buwagin ng gobyerno yung rice cartel. Isa raw sa pinag-aaralan ang pag-abono ng gobyerno para mapalitan ang malulugi sa mga rice retailers sa mga palengke at sari-sari store. Pero hindi pa malinaw kung paano ito ipatutupad. Malilit lang naman kaming negosyante. Naghahangad lang naman kaming merong hanap buhay, di ba? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Diba? Kita natin kung gaano ka lawak ng problema natin sa bigas sa kartel. Tapos sabi nila pag-aaralan, tingnan mo yung sabi ni Senator Villar dyan sa pag-aaral. Tigilan nyo na yung mga research. Pabayaan nyo, sabihin nyo sa DOST card kung anong gusto nyo ipag-research. Bahala silang mag-research. Kayo, i-produce nyo hybrid seedlings. Makinig kayo. Pinag-aralan ko na yan. Ako, pinag-isipan ko na yan matagal. Gusto ko lang tumaas ang income ng mga coconut farmers. Oo.
In the same manner, gusto kong tumaas ang income ng rice farmers at maging competitive sila sa Vietnam. Kasi ang Vietnam, they produce rice at 6 pesos per kilo o palay, tayo 12. Pinabababa ko yung 12. Kahit man lang 8. Pag 8 na sila, competitive na tayo. Kasi yung Vietnam, pag pumunta dito, magbabayad pa yun ng tariff at magbabayad pa yun ng transportation cost. So 8, competitive na ang farmers natin. Gusto ko rin Yung mga ganong solusyon ang hinahanap natin, na at least kikita yung mga farmers natin, makinabang yung farmers natin. Di ba? Hindi yung mga kartel ang makinabang. Hindi yan siya ayuda solusyon yung ginagawa ni BBM eh. Pang matagalan yung ganyang style sa distribution nila sa bigas. Hindi yan pang matagalan. Inuubos lang ng NFA yung stock nila sa bodega kasi marami nga silang stock. Oh, pinapaubos lang nila yan. So pag maubos niyan, anong mangyari? Back to normal na naman. Oh, di ba? Kaya kita natin guys kung paano tayo niloloko ng ating gobyerno. Kaya kayo mga loyalistang tanga, huwag kayo masyadong bulahin yung mga taong bayan na fulfill ni BBM yung kanyang promise. Hindi na fulfill ni BBM yung promise niya. So, political survival yung ginagawa niya ngayon. Kaya ginawa niya, napilitan siyang gawin yan. Kasi alam nilang tagilid yung kanyang alyansa. Kaya nagawa niyang bilhin yung bigas na 20 pesos at ibigay sa taong bayan. Di ba? Oh. So, anyway guys, hanggang dito na lang ako at maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Ingat kayo parati. God bless. Bye-bye.